So, ang ating tatalakayin sa quarter 3 week 2 ay ang nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya. Ang ating recitation keyword ay nasyonalismo. So, kailangan mo natin malaman kung ano ba ang mga nangyari sa Timog at Kanlurang Asya upang sumiklab ang pagkadiwang nasyonalismo ng mga mamamayan dito. Ngayon, dahil sa pananakop ng mga Europeo papuntang iba't ibang mga bahagi ng mundo, ang nangyari ay nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon ng mga iba't ibang paraan kung paano nila makukuha ang mga ari-arian, maging alipin ang mga tao, makakuha ng mga kayamanan na maaaring magamit nila sa kanilang bansa at upang magkaroon sila ng mas malawak na kapangyarihan. So sa Kanlurang Asya, ang pinakanamayagpag na superpower o yung pinakamalalaking bansa na namayagpag sa Kanlurang Asya ay ang Great Britain. Ang Great Britain ay matatagpuan sa Europe na kung saan halos buong Kanlurang Asya ang nasakop ng mga British o ng Great Britain. So ang pinakamatinding kalaban ng Great Britain ay ang mga mamamayan nito at sa Kanlurang Asya ang mostly hindi naman lahat, mostly ng mga mamamayan noon ay ang mga Turkish, mga Arabo na ang kanilang relihiyon ay ang Islam. So puwersa ng mga naniniwala sa relihiyong Islam. Ngayon, dahil nagkakaroon ng hidwaan sa pagitan ng mamamayan ng mga bansa sa Kanlurang Asya at ang Great Britain, ay nagkaroon ng iba't ibang paraan ang Great Britain upang makuha ang mga bansa dito. So, tatalakayin muna natin kung ano ba ang sitwasyon ng mga mamamayan noong wala pang pananakop ang Great Britain. So, ang pamamahala ng Islam ay tinatawag na caliphate dahil ang namumuno sa mga bansang ito ay caliph o mga namamahala sa mga bansang ito na naniniwala both sa relihiyong Islam at the same time, yung mga alagad na naniniwala dito ay sila ring mga namumuno sa bansang yun. At ang tawag sa pagkasunod-sunod o sunod-sunod na caliph ang namumuno ay ang Rashidun. Rashidun ang tawag sa pagkasunod-sunod o sunod-sunod na pamumuno ng mga caliph. So, 4 consecutive caliphate. Ibig sabihin sa bawat henerasyon o kaya naman sa bawat pagpapalit ng pamamahala, ang namumuno pa rin ay caliph o yung tawag sa namumuno sa kanilang bansa at the same time yung mga namamayagpag sa larangan ng relihiyong Islam. So, nagkakaroon ng hidwaan sa pagitan siyempre ng mamamayang ng Kanlurang Asya at ng Great Britain. Ngayon, meron pa ring isang kalaban ang Great Britain. Hindi lamang ang mamamayan kundi meron itong kaagaw. At ang kaagaw ng Great Britain ay ang Russia na isa ring napakalaking bansa na matatagpuan sa kalahati ng Europe at kalahati ng Asia. Kaya tinatawag siyang Eurasia. So, yung spelling ng Eurasia ito, pinagsamang Europe at Asia. So, dahil sa napakalaking sakop ng Europe ng Russia ay nasasakupan nito ang Europe at ang Asia. So, isa rin ito sa napakamatinding kalaban ng Great Britain. Ngayon, sa labanan na ito ay tinatawag na Great Game. Bakit tinawag siya na Great Game? Ito ay napakalaking um, paligsahan o hindi naman matatawag na digmaan, kumbaga pagalingan kung sino ang makakakuha sa mga bansa sa Kanlurang Asya. Siyempre ang Great Britain, ito ay ang pinaka ah, makapangyarihang bansa noon at the same time ang Russia, ito naman ang pinakamalawak at pinakamalaking bansa sa Asya noon. So ang Great Britain ang namamayagpag sa buong mundo samantalang ang Russia ay isa rin sa representante ng Europe at Asia sa pinakamalaking bansa sa buong mundo. Ngayon dahil sa Great Game na 'to, ang naging
isa sa mga paraan ng Great Britain upang makuha ang mga bansa sa Kanlurang Asya ay ah, pakikipagkasundo sa mga tao dun na imbis na makipagdigma sila, sugurin nila, nagkaroon sila ng kasunduan upang, isalba ang mga bansa sa Asya sa Russia. At mas pinili ng mga bansa sa Kanlurang Asya na maging parte ng Great Britain kaysa sa Russia. So ang nangyari, ang mga bansang bumubuo sa Kanlurang Asya noon, siyempre wala pang mga iba't ibang bansa noon kundi ang Afghanistan, ang Turkey, ang Iran, 'yan lamang ang pinaka-kinikilalang mga bansa noon. At napili ng mga bansa sa Kanlurang Asya na makipagsanib-puwersa sa British. So, kahit nagkakaroon ng hidwaan sa pagitan ng Islam at ng mga Islam o naniniwala sa relihiyong Islam sa Kanlurang Asya at British, mas pinipili ng mga ito na makipagkasundo sa mga British. So, 'yan. So, dahil dito, napasakamay ng iilan sa mga, bansa sa Asya, particular sa Kanlurang Asya, ang, kapangyarihan ng Great Britain. So, dahil diyan nagkaroon ng Kasunduan-Lausing na kung saan ilan sa mga bansa sa Kanlurang Asya ay mapupunta sa British bilang, kasunduan sa pagtatanggol ng mga British sa mga Russian. So, dahil diyan nagkaroon ng mandato or mandate system. Talakay na natin 'to last lesson na kung saan 'pag sinabing mandate system, ang mangyayari ay may iingingilan sa mga bansa sa nasakop na magkakaroon ng kapangyarihan ng bansa na yun. So, halimbawa, ang Great Britain, nasakop na niya ang ilan sa mga kanlurang Asya. Ngayon, bibigyan na sila ng kapangyarihan na mamahala sa mga lugar na kanilang nasakop. Yan. Sa Timog Asya naman, ang kanilang sitwasyon ay nasakop sila ng iba't ibang mga lahi. So, dun sa Kanlurang Asya nakita niyo na ang nanakop sa kanila ay mga British o mamamayan ng Great Britain. Dito naman sa Timog Asya, marami ang nagtangkang manakop sa mga bansa sa Timog Asya. Ano ba ang mga nasa Timog Asya? India, Sri Lanka, Maldives, dahil dito mostly nakikita ang mga rekado at mga hilaw na materyales. So, isa sa mga nanakop sa mga bansa sa Timog Asya ay ang mga Portuguese o mga mamamayan ng Portugal. So, ito ang pinakakatangi-tanging mga konsepto sa pananakop ng Portuguese. So, ang mga Portuguese meron silang inassign na Zamorin. So, ang mga Zamorin, ito ay ang tawag sa mga Portuguese na mangangalakal. So, isa sa mga interes ng mga Portuguese, bakit pumunta sila sa Timog Asya, ay upang makipagkalakalan. At diyan ay nagkaroon sila ng pag-a-assign ng Zamorin o mga makapangyarihang mangangalakal upang ah, mamalakad at mamuno sa pangangalakal sa pagitan ng Timog Asya at Portuguese. Dahil nga nasakop nila ang ilan sa mga bansa dito, nagkaroon din ng viceroy. Ang ibig sabihin ng viceroy, ito ay kanang kamay ng hari ng Portugal. So, meron silang hari ng Portugal. Ngayon, hindi naman pwede na yung hari ay pumupunta lagi sa mga bansa na nasakop nila. Kaya ang mangyayari ay magkakaroon sila ng representante o kaya naman ay kinatawan sa bawat bansang kanilang nasakop o na na napasakamay. Kaya ang tawag sa mga right hand na 'to o kanang kamay o mga pinagkakatiwalaang mga namumuno sa bawat bansang kanilang nasakop ay ang viceroy. At ang pinakahimpilan, 'pag sinabing himpilan, dito yung center ng kanilang kalakalan. Noong sinakop ng mga Portuguese ang Timog Asya, particular ang India, ang pinakasentro ng kanilang kalakalan ay ang Goa, India. So, yan ang
Portuguese. Samantala punta tayo sa Dutch. Ang mga Dutch, ito ay ang tawag sa mamamayan ng mga nakatira sa Netherlands. So, sa panahon ng Dutch na nasakop nila ang ilang parte ng India at ng Timog Asya, nagkaroon ng slave trade. Ang ginawa nila, sinakop nila ang mga iba't ibang lugar sa India at kinuha ang mga mabababang uri ng tao, mga alipin, at ito ay ginawa nilang kalakal. Pinagbenta nila ito sa mga iba't ibang dayuhan din na ang nangyari ay naging produkto ang mga tao nun. Naibenta nila ang mga alipin bilang maging alipin din ng ibang bansa. At ang pinaka-produkto ng mga Dutch noong sila ay sina nung sila ang namalakad sa ilang parte ng Timog Asya ay ang cinnamon. Isa rin ito sa napakasaganang rekado na matatagpuan sa Timog Asya. At ang kanila namang himpilan o yung pinakasentro ng kanilang kalakalan ay sa Ceylon o ang tawag ngayon ay Sri Lanka. Ang Sri Lanka syempre ay makikita pa rin sa Timog Asya. So next naman ay French. Ito ay ang tawag sa mamamayan ng France. Ang pinaka hindi makakalimutang pangyayari na naganap sa pagitan ng French at mga dayuhan na nananakop ay ang Black Hole Calcutta at ang Plassey War. So ang Black Hole Calcutta, ito ay isang matatawag natin na fort o kulungan na kung saan yung mga French natalo nila ang mga British. So may pagkakataon sa kasaysayan ng pananakop ng Europeo ay ang pagkatalo ng mga British laban sa France. Ngayon, ang nangyari dahil nga nasakop na nila at natalo nila ang mga British, ay ikinulong nila ang mga ito. At syempre, di ba, sinabi ko dun sa natalakay natin kanina na ang British at ang mga Indian ay nagsanib puwersa. Syempre, dahil ang British nasakop niya ang India. Nakita naman natin dito. Yan, di ba? Ang British, nasakop niya ang India, ngayon nagkaroon ng labanan, siyempre ang British gagamitin niya ang mga Indian, na Indian Sepoy, ang tawag na sa mga sundalo sa India, Indian Sepoy. Ngayon, ang mga British at ang mga Indian na 'to natalo ng mga French, kaya nangyari sila ay ikinulong. Ngayon, dahil ikinulong sila, nagkaroon ng suffocation dahil marami silang pinagkasya sa isang kulungan, nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng pagpapasa-pasa ng nakakawang sakit, nagutom sila at maraming namatay. So ito yung sa Black Hole Calcutta. So bakit Calcutta? Kasi ang word na Calcutta, ikinulong sila sa Calcutta, India. So yan. Then, nagkaroon din ng Plassey War, 'di ba nga? Ang Plassey War, ito ay 7 years war between the British and the French. So may pagkakataon na nananalo ang British, may pagkakataon din na nanalo ang French. Sa punto dito, sa Black Hole Calcutta, natalo ng mga French ang British. Kaya naganap ang Black Hole Calcutta ng pagkulong sa kanila. So nagkaroon ng digmaan, Plassey War, na nagtagal ng 7 years. So ang pinag-aawayan ng mga ito ay ang mga teritoryo sa India. So noong nasakop ng French ang Timog Asya, particularly ang India, ang naging sentro ng kanilang kalakalan o himpilan ay ang Pondicherry sa India. So ito, kung titingnan niyo sa mapa ng India, Puducherry ang nakalagay. So nasa timog bahagi ng India. So siyempre ang mga British. Okay, ang British ay ang masigasig at matagal na nasakop ang mga bansa sa Timog Asya, particular India. So ang pinaka-focus nito ay ang Sepoy dahil kilalang-kilala ang kaganapan sa pagitan ng British at ng Sepoy. Ang tawag sa mga sundalong Indian ay ang Sepoy. So saan nagmula ang mga Sepoy na 'to? Ito ay ang mga trinain ng mga British
na makidigma kasama nila laban sa mga iba pang mananakop. At itong mga sepoy na 'to ay binubuo ng dalawang, uri ng pangkat na naniniwala sa relihiyong Islam, okey, relihiyong Islam at relihiyong Hindu. So, sa India kasi dalawa ang umiiral na relihiyon, hindi katulad sa Kanlurang Asya kanina puro Islam lang ang paniniwala. Dito sa Indian, sorry, dito sa Indian ay Indian at ang pinaka-relihiyon nila ay Islam at Hindu. So, dito merong kwento, okey, bakit nag-aklas na nangyari ay ang British nasakop ng Indian at ang Indian sepoy ay tumutulong na sa British para malabanan ng ibang mananakop. Ngayon nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng sepoy, mga Indian sepoy laban sa mga British. Kaya ang nangyari dito ay maraming pinapagawa ang British na labag sa paniniwala ng mga, ah, Hindu at ng mga naniniwala sa Islam. So, anong nangyari, makikita niyo na meron silang mga armas. Yan, isa yan, armas. Na kung saan, syempre, merong pagkakataon na kailangan yan ng maintenance, kailangan nilang linisan upang mas epektibo noon. Ngayon, ang ginagamit nila sa paglilinis ay mga taba. Taba ng baboy at taba ng baka. Syempre, yun lang, wala pang cleaner noon ng mga armas. So anong nangyari? Ang pinalilinis nila ang taba ng baboy at taba ng baka. Kung alam niyo ang istorya ng mga Islam at mga naniniwala sa Islam at naniniwala sa Hindu, napaka, ah, napakalaki ng parte ng mga hayop na ito sa relihiyon ng mga, naniniwala sa Islam at Hindu. Sa Hindu, ang baka ay napakasagrado. Ginagawa nila itong parang representante ng kanilang luck or, paniniwala bilang isang Hindu. At siyempre ang naniniwala sa relihiyong Islam, ang pinaka, paniniwala naman nila sa baboy ay yung pinakamadumi, kaya naman ay mababang uri ng hayop ang baboy. Ngayon, imagine ninyo na lang na isa kayo sa mga Hindu at Islam na kung saan naniniwala kayo na napakabanal ng baka, pero ito ay ginagamit niyo lamang sa paglinis ng armas upang makipagdigmaan. At kung kayo naman ay isang, tao na naniniwala sa relihiyong Islam at ang ginagamit ninyo na panlinis ay ang pinaniniwalaan niyong isang maduming hayop na baboy. So, dun pa lang sa punto na yun ay nayuyurakan na ang paniniwala at kulturang kinagisnan ng mga Hindu at Islam. At isa ito sa mga dahilan kung bakit sila nag-aklas sa mga British. Kalangit dito, siyempre ang pang-aabuso, ang trato ng mga British sa kanila. Kaya nagkaroon ng, ah, hidwaan at digmaan sa pagitan ng British at Sepoy na Indian. Yan. So, dahil sa mga ginawa nila, from dun sa diniscuss nating Kanlurang Asya, pakikipaglaban, hindi nasusunod ang kultura, nayuyurakan ang kanilang pagkatao, naaalis ang kanilang pagkamamamayan, sila ay naaabuso, sila ay nagagamit. Ang nangyayari ay, siyempre, umuusbong ngayon yung kailangan na nilang lumaya. Nagkaroon na sila ng pagmamahal hindi lamang sa kanilang sarili, kundi sa kanilang bansa. At dito papasok ang pagiging, nasyonalismo o pagkadiwang nasyonalismo, na kung saan nais na nilang lumaya hindi lamang ang sarili nila kundi palayain ang kanilang bansa. At dito, maipapakita ng mga tao kung ano yung mga paraan kung papaano nila maipapakita ang pagmamahal nila sa kanilang bansa. Ngayon, ang nasyonalismo, pagkadiwang nasyonalismo ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa o sa bansang, pinagmulan natin. At ang nasyonalismo ay may dalawang pamamaraan. So, 'pag sinabing defensive,
dinidepensahan. Nagkakaroon tayo ng diwang nasyonalismo kasi gusto nating depensahan o gusto nating bigyan ng proteksyon ang ating bansa, ang ating kapwa, ang ating pagmamay-ari bilang isang mamamayan ng isang bansa, at protektahan ang ating bansa sa pang-aabuso ng iba. So, dinidepensahan natin ang ating bansa. Halimbawa, for example, merong gustong sumakop sa atin, ang gagawin natin ay dedepensahan natin ang ating bansa. Lalaban tayo kasi gusto nating makuha yung kalayaan at karapatan na nararapat sa ating bansa. Samantalang ang aggressive nationalism ay 'pag sinabing agresibo sa Tagalog, willing kang kumuha, willing kang, kunin o kaya naman ay, anong tawag dun, um, kunin o kaya naman, ah, yung karapatan nila, yung ari-arian nila para sa bansa mo. Yun naman ang ginagawa ng mga malalaking bansa. Bakit nga ba sila nananakop? Kasi gusto nila maging makapangyarihan yung bansa nila. Ibig sabihin, agresibo silang maging makapangyarihan, agresibo silang maging mayaman, agresibo silang maging malawak ang kanilang nasasakupan. Kumbaga, ang defensive, ito yung mapupunta sa mga mahihinang bansa na pilit na sinasakop ng malalaking bansa. Samantalang yung mga agresibong nasyonalismo naman, ito yung mga malalaking bansa na ginagawa nila ito sa pagmamahal sa kanilang bayan sa pamamagitan ng pagiging agresibo sa pagkuha ng mga lupa. So makikita natin. Siyempre, bakit sila nananakop? Hindi lang para sa sarili nila upang maging mayaman, kundi para maging makapangyarihan ang kanilang bansa. Yan. So, ano yung mga salik? Bakit nararamdaman ng isang tao ang pagmamahal sa kanilang bansa? Una, pang-aabuso ng mga mananakop. Kahit sino naman sa atin bilang personal, mararamdaman natin kung inaabuso na tayo o kaya naman ay hindi na nila nakikita kung ano yung kalayaan at karapatan na meron tayo o kaya naman ay hindi na napupunta sa atin yung mga bagay na dapat alam natin na mapupunta sa atin o kaya naman karapatan natin, kailangan natin. So nakita nila na inaabuso na sila ng mga mananakop. Pangalawa, isa sa mga naging dahilan ay ang pagpapatupad ng labag na sa kultura. Ibig sabihin, meron silang kinagistang kultura at paniniwala. Pero yung mga ipinapatupad ng mga mananakop ay labag o against o kaya naman ay conflict sa kulturang kinagisnan nila. 'Di ba kanina nga kinukuwento ko yung sa Sepoy, na kung saan meron silang kulturang pinaniniwalaan pero yung iniutos sa kanila o yung mga tinuturong gustong gawin ng mga mananakop ay labag sa kanilang kultura. Siyempre rasismo. Hindi natin maaalis talaga ang rasismo na kung saan sinakop nga ng, isang malaking bansa ang maliit na bansa kasi alam nila na mas malaki, mas makapangyarihan ang bansa nila kumpara sa maliit na bansa na yun. At dahil dun ay hindi na nagiging pantay ang pagtingin nila sa mga nasakop nila. Siyempre ang sistemang mandato, na kung saan siyempre kapag nasakop na tayo ng isang malaking bansa, nagkakaroon na sila ng karapatang diktahan, pamahalaan, o kaya minsan ipamigay sa mga kakampi nilang bansa, na nawawalan na tayo ng sense of freedom at ng right o karapatan. Yan. So, dahil nga na umusbong na ang diwang pagkanasyonalismo ng mga Asyano sa Timog at Kanlurang Asya, ay nagkaroon na ng mga personalidad at mga pamamaraan kung paano nila ipinakita ang kanilang pagkadiwang nasyonalismo. So, isa si Mohandas Karamchand Gandhi o Mahatma Gandhi sa isa sa mga kilalang nakipaglaban para sa karapatan ng India. So, ang kanyang pamamaraan ay tahimik. Kumbaga hindi niya kailangan ng armas, hindi niya kailangan ng dahas. Gumawa siya ng paraan na tahimik at mapayapa pa rin ang kanyang bansa.
So, ang ginawa niya, nag-hunger strike sila, hindi nila tinangkilik yung mga produkto, um, yung mga pinapagawa sa kanila ay hindi nila sinusunod, hindi na nila kinailangan na magkaroon ng dahas o mga dugong masasayang, kundi naghanap sila at nag-isip sila ng mga pamamaraan para maipakita ang paglaban nila sa mga mananakop. Isa rin si Muhammad Ali Jinnah. Si Muhammad Ali Jinnah naman ay ama ng Pakistan. Isa siya sa mga naging ah, instrumento para mapaghiwalay ang Islam at Hindu. Siyempre, hindi naman mapaghiwalay dahil nagkakaroon ng conflict, kundi nagkakaroon sila ng sense of identity. So, pag Islam, ito ka. Pag Hindu, dito ka. So, ang India, napakalaki ng India noon. Pero dahil kay Ali Jinnah, na ang nangyari para hindi na magkaroon ng digmaan o hidwaan sa pagitan ng dalawang pangkat ay kumuha siya ng porsyento, bahagi ng India at ipinangalan nitong Pakistan para naman sa mga naniniwala sa relihiyong Islam. Samantalang yung mga Hindu naman ay naiwan sa India. So, si Mustafa Ataturk. Si Mustafa Ataturk naman, ang pinaka-focus niya ay ang Turkey. So, ang Turkey naman ay matatagpuan sa kanlurang Asia. So, siya naman ay ang nag-form ng Ottoman Army na hanggang ngayon ay nag-e-exist pa rin. So, ang anilabanan ni Mustafa Ataturk ay ang mga Italiano or Rome o kilala bilang mga Romano. Yan. Si Ayatollah Mosaddegh Khomeini, actually namatay lang siya 2 to 3 years ago. So, si Ayatollah Khomeini naman ay isang Irani o Iran na ang nilabanan niya ay ang Amerika o Estados Unidos. So, nagkaroon ng Rebolusyong Islamic dahil nga naniniwala siya sa relihiyong Islam. Yan. Si Ivan Saud. Si Ivan Saud ay kilala sa Saudi Arabia. So, si Ivan Saud naman, hindi naman siya naging mapaghimagsik na pinuno, kundi naging neutral siya. Mas pinangalagaan niya yung magiging sitwasyon ng Saudi Arabia. Naging neutral lang siya, wala siyang kinampihan na kahit anong bansa. Pinaglaban niya ang kanyang nasasakupan ng Saudi Arabia ng hindi kumakampi sa mga bansang nasa paligid. So, at siya lamang ang nakapagpanatili ng relihiyong Islam sa Saudi Arabia. Yan. So, ano bang epekto ng kolonyalismo? Ano bang naging impact? Ano bang positibo at negatibong epekto ng pananakop ng mga bansa sa mga maliliit na bansa? So, syempre, ekonomiya, political, at socio-cultural. Pag sinabing ekonomiya, naapektuhan ang pananakop ng mga Europeo sa kalakalan. Siyempre, nagkaroon ng ibang mga produkto. Nagkaroon ng mas malawak na kalakalan. Pangatlo, siyempre mas naging marami ang mga mangangalakal at mga kumikita kaya umuunlad ang ekonomiya ng bansa. Sa political naman, dati-dati, mga lalaki lang ang mga pwedeng mamahala. Ngayon, dahil nasa akop tayo, iba-iba na ang mga namamahala sa atin. Hanggang sa punto na nagkakaroon na ng lakas ng loob at karapatan ang mga maliliit na mamamayan ng isang bansa upang maging pinuno ng kanilang bansa. Siyempre, ang socio-cultural. Dahil nga ang nangyari ay sinasakop ng mga malalaking bansa, maliliit na bansa. Ang mga malalaking bansa, itinuturo nila ang kanilang kultura. May mga tao na ayaw nilang maimpluwensyahan ng kultura ng mananakop. Meron din naman na tinatanggap nila ang mga kultura na itinuturo sa kanila at inihahalo nila sa paniniwala nila. At meron talagang mga tao na kinalimutan na nila ang kinagisnang kultura at ang kanilang sinasagawa ay ang kultura na ng
mga dayo. So, yan yung mga ilan sa epekto ng kolonyalismo. Dahil diyan, magbigay nga kayo ng isang konkretong paraan na iyong gagawin o gawain upang maipakita ang iyong pagmamahal sa bansa. So, yan ang ating learning activity sa comment